Hermes agent mga kois. So this is another AI agent na kung familiar kayo sa OpenClaw, parang ganun lang din to. But I think itong Hermes agent is much powerful than OpenClaw and mas madali siyang gamitin, which is papakita ko sa inyo mamaya. So basically, Hermes agent is the agent that grows with you. So not a coding copilot, something. So basically, it's literally an AI companion na pwede mo ngang utusan or meron kang mga ipapagawa sa kanyang mga certain task like mag-send ng email, mag-scrape ng browser, kumuha ng jobs or mag-get ng job details sa Upwork or OLJ na which is papayata ko sa inyo mamaya. Marami kang pwedeng magawa dito sa Hermes agent, no? And some features of Hermes agent is kaya niyang mag-self-learn or self-learning capabilities. So pagka ginagamit mo siya ng ginagamit, meaning mas nahasa siya or mas tumatalino siya. So that is self-learning. And it can also generate skill by prompting lang. Actually, meron ditong mga skill kailangan mong i-install or pwede mong i-install. But si Hermes, kung ano lang ipagawa mo sa kanya, like meron siyang bagong kailangan matutunan, i-prompt mo lang, then it will install it for you. So, ganun siya kalupit, no? So, hindi mo na kailangang i-manually install tong mga skill na to since kanya nga matutunan yon. And then, it gets smarter and capable the longer you use. Yon, sabi ko nga kanina. And it can schedule automations or cron jobs in technical terms. So, basically, mag-i-schedule ka lang ng task sa kanya and siya na yung gagawa, no? Depende kung ano yung scheduled time and date ng mga workflows or mga automations na yon. And it also has the capability to communicate multiple ways. So right now, I'm using Telegram and I have set up multiple agents sa Telegram with my Hermes agent. So meron akong agent for jobs, meron akong agent for YouTube responder na magre-reply sa YouTube comments ko, and meron akong content ideas na agent, and meron din akong agent for getting the trending posts, so sa Reddit, sa X, mga ganyan. So just to give me some content ideas na rin, no? And ito yung tinetesting ko ngayon. So workflow migrations as an AI automation specialist, ito yung struggle ko kasi may mga clients na gustong magpalipat from Zapier to Make and Make to Zapier or Zapier to N8N, mga ganon. So sa ngayon kasi hindi siya supported pa or wala pang automated na workflows for that or automated features for that. So si Hermes, testing ko siya kung gagana ba siya o hindi. So sana ito testing ko pa lang. So ayun yung mga use cases ko, no? And ang pinaka ginagamit ko dito sa ngayon is itong main agent ko na ayan, nagpa-transcribe ako sa kanya, then kinuha niya rin yung mga details or yung mga key takeaways nitong meeting na to, tapos ipopost ko kasi to doon sa members portal namin. So speaking of members portal mga kois, you can join by signing up dyan sa link sa baba, no? So hindi lang AI automation yung meron doon na lessons, meron ding group chat and daily Zoom for support. And regarding sa agent na to mga kois, itong Hermes agent, binigyan kasi ako ng Xiaomi ng 200 million, no, na tokens for testing. So kasi recently nag-launch sila ng model nila which is yung 2.5 Pro, no, na bagong model, and pwede ka rin mag-apply ng free tokens, no, by visiting this website, no. Meron tayo dyan, try our API, ayan. Then magpapasa ka lang doon sa kanila ng mga projects mo na may AI capabilities, tapos from there i-evaluate nila kung anong use case ang meron ka, tapos sila na yung magbibigay ng credits para sa'yo. So ang binigay sa akin is 200 million credits. So ito yung nakuha ko. And actually, mauubos na siya. Ayan. So, ayun yung usage ko, no? So, kasi, binubugbog ko si Hermes agent ko, no, na pinapagawa ko sa kanya. And, 5 yung agents ko, no? So, testingan lang naman, no? Para lang maubos tong 200 million. So, ayun yung use case na ginawa ko. And yung iba, swerte, nakakuha ng 700 million credits. Si Kuis John Paul, yung kasama namin. And meron dong isa, si Kuis Mervin. Nakakuha siya ng 1.6 billion credits. Ito yung nakuha niya. Billion na to, hindi million. 1.6 billion credits yung nakuha niya upon applying dun sa API keys, no? So, andyan yung link sa baba, register kayo. So, tara, setup na natin. Let's go! So, bago mo magamit to mga kois, kailangan mo ng either local machine or VPS. So, kung nakikita nyo yung ibang YouTuber, gumagamit sila ng Mac Mini para ma-install tong Hermes or VPS. Whereas, ang pinakamadali for me is itong VPS, and mas mura siya syempre, no? So, para sa akin, hindi pa practical na bumili ng Mac Mini just for this, kung testing lang naman. So, I suggest, kung gusto mo tong explore, VPS ka muna. And what I'm recommending is itong Hostinger, no? So, meron tayong special link dyan. So, type nyo na lang https hostinger.com/Tara Hermes.
Yan, ayan yung link natin. So ayan, hindi naman siya ganun kahirap i-install since one-click deploy lang to mga kois, no? So, andito ka na sa Hermes Agent. Yan, zoom natin ng konti. So ayan, key features, self-improving, multi-platform, blah blah blah. And then, pili ka ng VPS plan. So I suggest KVM2 is okay na. So that's 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB NVMe disk space, and 8TB bandwidth. And right now, 549 per month siya for 2 years. So, click natin yung deploy. Yan. Then, mapupunta ka dito sa checkout page. So, pipiliin mo yung duration. Then, maglalagay tayo ng coupon code para makapag-discount pa tayo, no? So, meron tayong coupon code na pwedeng magamit para makapag-discount pa. So, click mo yung have a coupon code. Type mo TechVA. Yan. Apply. So, as you can see, that's 10% discount, no? Ayan. So, ito na yung pinaka-total pagka 24 months. Kung ayaw mo naman ng 24 months, pwede kang mag 12 months din muna. So, ito na lang yung monthly mo, 566 pesos per month. Kung 12 months, no? Kung 1 month lang yung gagamitin mo, mas mapapamahal ka pa, 800 pesos siya. And hindi mo magagamit yung coupon code natin, no? So, working lang siya for 12 months and 24 months. So, pag compare nyo yung presyo, mga kois, so kung long term mo to gagamitin, mas maganda na yung 24 months na, no? So, 494 pesos lang yun. Kung 1 year naman, 566 pesos per month. And gamitin mo yung coupon code natin, TechVA, 754 pesos yung less, no? So, that's 7,600 per year. So, pagka 1 month kasi, hindi talaga practical kung long term, ha. Pero, syempre, kung gusto mong subukan, dito ka muna, no? Sa KVM2, 1 month. Then, yun nga lang, yung coupon code, hindi mo magagamit. So, pwede naman yun. Wala namang problema doon. Then, select mo yung server mo to Malaysia kasi ayun yung pinakamababang latency. So, best latency na lower is yun yung pinaka-okay, mga quiz. Yan. Then, click mo yung continue. Tapos, login ka, create ka ng account. Tapos, check out ka, enter your bank details. Ayan, actually, pwede magbayad dito Gcash, mga ganyan. So, check nyo na lang doon. Ayan, so, nakabayad na ako. Next ko lang to ulit. Tapos, dito sa window na to, mga quiz, search mo, Hermes. Yan, Hermes Agent. Ayan, click mo yan. So, ayan, select. Tapos, itong admin username and password nyo, i-take note nyo somewhere kasi kakailangan nyo yun mamaya dun sa terminal. So, click ko lang to. Labas lang ako ng notepad. I-take note ko lang, mga quiz. Yan. Para hindi nyo lang makalimutan. Though, pwede nyo itong i-access later, pero kasi hassle pa yun, eh, no? Unlike pagka sinave nyo sa notepad to a text file, so, yun lang yung pwede nyong i-open or i-open nyo na lang yung anytime. So, mas save sa oras. So, pagka okay na yung admin username and password, click mo na yung deploy. Yan. So, hintayin lang tayo mga kois. 5 minutes daw. Ayan, natapos na yung previous step. So, andito ka na sa deploying. So, status deploying. So, loading pa rin siya mga kois. Pantay lang ulit. Okay, so tapos na yung deployment ng Hermes Agent natin, mga kois. So as you can see, meron tayong 2 Docker projects. One is the Hermes Agent, yung actual na Hermes Agent natin. Pangalawa is tong Traefik. So to be honest, hindi ko alam kung para saan tong Traefik. Pero good thing na nandyan na yan. So baka kailangan talaga siya dyan. No? So one-click deployment lang naman yung ginawa natin. No? So napakadali lang. Wala tayong nilagay na kahit anong command from Hermes Agent mismo na instruction. So napakadali. And in case na maliligaw kayo dito, mga kois, kunyari napunta kayo sa home, pagkabayad nyo, so punta kayo doon sa VPS. Then, check nyo yung Docker icon, mga kois. So, in my case, dalawa na yung Docker icon ko kasi kanina meron akong pineta sa inyo na current na Hermes Agent ko, di ba? So, ito yung bagong VPS natin na for Hermes Agent. Again, pagka nasa home ka, punta ka ng VPS, tapos hanapin mo yung Docker na icon. Ito kasi N8N to, so hindi yan. So, ito yon. Then, click mo yung manage. Tapos, punta ka sa Docker Manager. So, ayan. Makikita mo tong Docker projects mo, which is itong Hermes Agent saka Traefik. So, gagawin natin, mag-set na tayo ng mga API keys ng ating LLM model. Tapos, yung bot sa Telegram, isa-set na rin natin yon. So, click mo lang yung open terminal. Ayan. Tapos, then, lagay mo yung username and password mo na sinave mo kanina sa notepad or kung saan man. So, in my case, ito, Hermes. Tapos, yung password ko. Ayan, sign in. Ayan, mapupunta ka dito sa Hermes. Ayan, zoom natin. Ay, di ko lang paano i-zoom to. Wait lang. Para makita nyo. Zoom ko lang. Zoom. Yan.
So, ito na yung Hermes setup natin. So, nandyan is quick setup saka full setup. So, doon muna tayo sa quick setup mga kuys. Enter. Ayan, Hermes Agent Setup Wizard. Then, select your model. In my case, Xiaomi yung gagamitin ko. Since meron nga akong free tokens from Xiaomi. Again, pwede kayong makakuha din ng free tokens. Sign up kayo dyan sa link dyan sa baba. Then, send kayo ng mga previous AI projects nyo. Then, evaluate nila. Tapos, depende doon kung ilang tokens yung ma-receive nyo. So, good luck. Pero kung ayaw nyo naman ng Xiaomi, syempre meron dito Open Router, Anthropic, syempre OpenAI, ayan, mga codecs, Google AI Studio. So sobrang dami, no. Halos lahat ng models pwede dito sa Hermes. But as what I say, ito, Xiaomi muna tayo mga kuys. Yan, Xiaomi API key. Punta ako dun sa Xiaomi MIMO platform. So ayan, wala na yung API key ko. So iyan ko na lang. Gawa ko ng bago, reset. Ayan, copy. So, syempre, huwag nyo nang gamitin to, no? So, as of this video, wala na yung API key na yan. So, close. Balik tayo dun sa setting natin or setup natin. So, right-click, paste mo. Enter. Yan, API key save. Hindi talaga siya lalabas mga kuys, baka ma-confuse kayo. Bakit walang lumalabas? So, right-click, paste mo lang, tapos enter. Yun na yun. Base URL natin. So, balik tayo dito, mga kuys. Itong V1, ito. Compatible with OpenAI API protocol. Ayan, try natin to kung working. So, right-click, paste, enter. Ayan, found 5 models. So, pili ka lang dito kung ano yung gusto mong model. So, ang gagamitin ko is itong MIMO V2.5 Pro. Enter. Tapos, terminal backend, keep current na lang. Set up messaging now. Yes, ayan. Tapos, yan, select natin yung Telegram, no? Pero kung kaya nyo Telegram, pili kayo ng gusto nyo dyan. Yan, Discord, Slack, ganyan. So, in our case, Telegram muna. So, ayan na. Lost Hermes Chat Now. So, why? Yes. So, lahat ng setup natin dito, mga kuys, natural language lang. Wala tayong gagalawin na setting and everything, no? So, ayan. Nandito na tayo sa Hermes agent natin. So, ngayon, i-request natin siya na mag-connect dun sa Telegram natin. So, connect to Telegram. Ayan. And napansin ko dito sa Hermes, mga kuys, pagka nag-chat ka sa kanya, kada utos mo, mas mabilis siyang mag-reply compared kay OpenClaw. Kasi nakagamit na ako ng OpenClaw dati. So, mas gusto ko talaga tong Hermes, mga kuys. Basta, sobrang efficient niya gamitin, tapos walang masyadong bugs compared talaga kay OpenClaw. So, as of this writing or video, mas biased na ako kay Hermes ngayon compared kay OpenClaw. So, sorry sa mga fanboys ng OpenClaw dyan, mga kuys. Yan. Okay, connect tayo sa Telegram. Ayan, nag-chat na. So, ayan. Meron siyang mga instructions. Ayan, meron kang mga steps na may kita dyan na ibibigay niya sa'yo kung paano mag-setup ng bot sa Telegram na connected dito sa Hermes, no? So, para tayo sa Telegram, mga kuys. So, kung wala pa kayong Telegram, download lang kayo. Madali lang naman, create account. Then, hanapin nyo si Botfather. So, search nyo dito, Botfather. So, ito yung feature ni Telegram na nakapag-create ng bots. So, ito yung kailangan natin. So, dito sa Botfather, type mo /new bot. Yan. So, alright, a new bot. So, lagay natin, quiz RJ bot. Tapos, let's choose a username for your bot. Ayan, quiz RJ bot na lang din. Ayan. So, done. Congratulations on your new bot. So, tapos itong token, kailangan mo itong i-copy. Right-click. Copy selected text. Tapos, punta ka dito kay Hermes. Prompt mo siya. This is my bot token. O yan. Right-click, paste mo. So, enter. So, pagka-enter niyan, i-connect niya na yung sarili niya doon sa bot na yon, no? So, ganun lang kasimple. Napakadali talaga, mga kuys. Wala akong masabi. Yan. So, echo Telegram bot. Allow once. Or allow for this session, siguro. Hindi, sige, allow once na lang natin. Yan. So, hintayin lang natin, mga kuys. Pinaprocess niya na yung request natin, no, na mag-connect nga dun sa bot natin. So, for the meantime, tingnan natin yung bot natin, i-browse natin. So, click mo to, t.me, quiz RJ bot, or kung ano mang pangalan ng bot mo, no, or username. Yan. So, in my case, ito siya. So, hintayin lang natin matapos to, no, mga kuys. Tapos, chat na natin tong bot natin. Okay, so, nagtanong na naman siya. Allow for this session na lang. Yan, para hindi na siya magtanong na magtanong, mga kuys. So, ayan, continuous pa rin siya. Wait na lang natin.
Yun, so tapos na yata. Tingnan natin, test natin dito mga kuys. So ito na yung bot natin sa Telegram. Click ko lang yung start. So unknown command. So tingnan natin, are you connected to Hermes? Yan, no home channel is set for Telegram. A home channel is where Hermes delivers. O yun. Ayan, okay na. Connected na siya. So are you really connected? Ayan. Tingnan natin. O yan. So, kasi nakita niya na si Hermes eh. O, ayan. Goods. So, ayan. Successfully connected na si Hermes dito sa Telegram bot natin, no? So, ang kaibahan niya sa OpenClaw, mga kuys, hindi siya nagtatanong yung ipapangalan mo sa kanya, yung soul, yung initial skill. Walang ganon, no? Since self-learning nga siya. So, pwede mong i-prompt dito, let's say, your name should be Tara. Ayan. Tapos isa-set niya na yung sarili niya to Tara as its name. Ayan, no. Yun. Goods, di ba? Napakadali lang talaga gamitin, mga kuys. And then from here, pwede na kayong mag-set up ng mga use cases nyo. For example, give me reminders daily for my gym schedule via email. It should be sent 9 a.m. every day. My gym schedule is 12 p.m. Monday to Friday. Yan, month to Fry. O yan. Siyempre, magtatanong siya siguro ng mga setting ng email, something like that. Ayun, no, meron siyang skill, Himalaya. Di ko alam kung ano yan. So, yan, what email address should I send the reminder, something. Ayun, Google Workspace. Ganun siya kalupit, mga kuys. Ayun, no. So, set up email, Google Workspace. So yan, meron ka lang mga additional na setting na kailangang gawin, no? Tapos pag okay na yon, ibigay mo sa kanya yung token. In this case kasi email yung ginawa natin or ni-request. Kailangan niya ng authentication for Google Workspace, which is kailangan mong pumunta sa Google Console, mag-generate ka ng mga credentials doon, tapos ibigay mo sa kanya. Then gagawa na siya ng cron job or scheduled na task for your let's say ito nga in this case, mag-send ng emails every day, no, para i-remind ka for your gym schedule or something like that. So napakalupit, napakadali lang i-set up, mga kuys. So, ang dami pa niyang use case na pwedeng magawa. So, ayan, browse nyo na lang tong link na to. So Skills Hub, ayan, meron for software dev, creative, ayan, research. Napakadami niyang kayang gawin, mga kuys. So for me, ito talaga yung magandang agent, no. So, sorry again sa mga OpenClaw fanboys. So, mas bias talaga ako sa Hermes. And wala pa ako nabalitaan na glitch to or nagkaroon ng parang hack or something. But kung meron, let me know kasi wala pa talaga akong nabasa, no, mga kuys. Baga, tahimik lang siya dyan na ginagawa yung trabaho niya. Napakalupit talaga, mga kuys. Baka nga mapabili ako ng Mac Mini dahil dito. So kasi ang dami kong agent, di ba? So ayan, no. Ang dami kong sinetup na agent for this. So para lang organize sila, no, mga kuys. Pero hindi mo na to kailangan gawin kasi pwede mo nang iutos sa isang bot lang, no. Pero kasi ako kasi gusto ko organized kaya naglagay ako ng iba't ibang bot for each task. So yun nga, for jobs, for YouTube responder, for content ideas, for trending, saka workflow migrations. And yun nga lang, syempre, mas ginagamit mo siya, mas magastos siya sa model, no, or sa tokens, no. So itong ang Xiaomi ko, libre lang naman to, kaya ito na yung ginamit ko. And I've been using this for almost a month now. So ayan. Swerte yung isa namin kasama, si John Paul, saka si Mervin 700 million tokens yung binigay sa kanila. Ay, yung kay Mervin pala, 1.6 billion nakuha niyang token just to test this, no. Ako 200 million lang. Ewan ko, bias sila sa akin. Hindi ko alam. But pasalamat na din ako kasi libre lang naman di ba? At least na-test natin tong Xiaomi Mimo. Pero ang ganda ng model na to, mga kuys. Tingin ko mas maganda pa to sa Opus 4.6 para sa akin lang naman And marami pa tayong use cases na susubukan dito sa Mimo V 2.5 Pro, no? Hindi lang Hermes. So, abang lang kayo sa ibang videos. And yun nga, mga kuys, kung gusto nyo makapag-setup ng ganito, I recommend VPS muna kayo. Then, pagka nasayahan kayo and dumadami na yung use case nyo, I think that's the time na pwede na kayong mag-Mac Mini, no? Kasi pagka may Mac Mini na kayo or any local PC, pwede na kayong makapag-host nitong Hermes, tapos makapag-host ng local na model such as Olama, ganyan, Mistral, pwede na, mga kuys. So, verdict ko sa Hermes, napakalupit, ang daling gamitin,
again. So wala, sorry Paul, ulit na ako. Such that natutuwa lang talaga ako dito sa Hermes agent na to, mga kois. Ang daling gamitin, pwede mo nang utusan, tapos hindi na sasakit yung ulo mo sa technicalities kasi pwede mong ipagawa sa kanya lahat or iset up sa kanya via prompts lang, no, in natural language. So that's one key factor, mga kois. And pag may pinagawa ka sa kanya, ang dali niyang mag-reply, no, or ang bilis niyang mag-reply, unlike kay OpenClaw na naghahang talaga siya. Kahit mga gantong simpleng task lang yung ibigay ko sa kanya, naghahang siya tapos hindi na siya nagre-reply. So, well, anyway, kanya-kanya naman tayo ng preference, no. So, yun nga, siguro gagawa ko ng more videos ng Hermes. So, abangan nyo na lang yan, mga kois. And ayun, that's it for this video. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, like and subscribe ka naman and share mo na rin. So, please help me to reach 100,000 subscribers ngayong taon. Sana. So, advance thank you na agad pagka nag-like ka or nag-subscribe and share, no? And kung gusto mong matuto ng AI automation, andyan yung link sa baba, register ka. So, marami kang matututunan dyan and merong supportive community na pwede mong mapagtanungan, na merong group chat saka daily Zoom 24/7. So, laging may tao dyan, mga kois, no? Except for weekend, syempre, baka napapahinga, ganyan. But, yun nga, ayun yung community namin. So, Tara AI Community. Check nyo, then like nyo rin kami sa Facebook, Quiz RJ, search nyo. So, that's it for this video. Thanks for watching. See you on the next one.